everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at lalong-lalo na ang buhay ng kanilang mga pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. This time, tutungo na tayo sa monthly Feng Shui forecast para sa 2026 para kay sheep, ram, or goat. Okay? Buwanang Feng Shui forecast. So, ano ang aasahan ninyo on the month of January hanggang sa December? Iisa-isahin natin yan. Simulan natin sa January. January is a lucky month para sa mga sheep, ram, or goat sa 2026. Maraming oportunidad ang magpapakita at magpaparamdam sa inyo. Therefore, you should take the initiative na bigyang halaga what is important. Tapusin ang kailangang tapusin. Okay? Lalong-lalo na on the 3rd day of January and on the 17th day, 17 ng January. More luckily, ang iyong kalusugan ay magkakaroon ng solidong pundasyon sa January because of your hard work, dahil sa pangangalaga, tamang rest, pagtitake ng mga multivitamins at pag-i-exercise, ay magiging solido yung pundasyon ng iyong kalusugan on January. You can stay energetic all the time. The only thing na kailangan mong tuunan ng pansin sa January is to invest more of your health para sa haharapin mong mga struggle for the next coming months of 2026. It is also a good time para sa mga sheep to meet more people. Maybe makakahanap ka on January ng mga benefactors, ng mga good and noble people who will help you develop more of your career, who will help you find your soulmate, and who will help you link to other businessmen who have the same mindset with you. And yung mga single naman can take the chance to get out of your singlehood. Kasi January, may paunti-unti nang magpaparamdam sa inyo. May mga ligawan nang mangyayari. So, go out with your social activities. Kung may mag-invite for a dinner outside, party, go. Okay? Kasi sa mga events na yan, sa mga social events na yan, dun mo makikita ang mga taong posibleng magpakilig muli sa inyo. O di naman kaya sa mga single, magparamdam ng kanilang pag-ibig. February naman, mamimaintain ninyo po ang swerte. From January down to February, mamimaintain ninyo. Sa aspeto ng karera, maganda. Angat pa nga ito sa February. Marami pang breakthrough opportunities. Maraming projects ang i-offer sa inyo. Maraming customer ang lalapit sa inyo. Maraming magaganda at na mababait na supplier ang mapagpipilian ninyo. You need just to work as a team. Kung ikaw ay negosyante, work as a team with your employees, sa mga empleyado mo. Kung ikaw naman ay empleyado, work with a team sa boss mo at sa mga kasamahan ninyo sa trabaho para lalo pang umangat anuman ang estado na mayroon kayo. Higher position or promotion para sa mga empleyado. Sa mga industriya tulad ng international trading, export and importation, magkakaroon ng malaking chance na maging stable ito sa February. Papaangat o aangat ang aspeto ng pera at kayamanan sa February. I-expect natin na magkakaroon ka ng salary increase, magiging maganda ang iyong performance sa iyong karera, and for mga single naman yung mga single natin na mga sheep dyan, you are going to encounter yung captivating your heart. Yung ideal guy ninyo ay magpaparamdam sa inyo, o di naman kaya the ideal girl, o di naman kaya yung crush mo dati ay magpaparamdam muli sa inyo. While yung may mga asawa na, okay? Yung mga settled na, ika nga ng mga sheep, it is important to cherish, bigyang halaga ang present relationship nyo po. Bigyang importansya at halaga ang inyong mga kasama ngayon. March, medyo pag-ingatan because pababa, downtrend tayo mga sheep on March. It's possible that you are going to meet problema na
pagdating sa mga kasamahan ninyo sa trabaho, yung mga magpa-pile up yung dapat yung tapusin, mas stress kayo dito. Dito rin, medyo magiging cold yung relasyon mo sa manliligaw mo o yung nililigawan mo. There will be sudden change at mafe-feel mo na overwhelmed ka. Some may even have conflict, awayan at bangayan at hindi pagkakasunduan with their boss or their superior. Kaya mainam mga ship ha, control your temper. At yung mukha nyo po, your face, ay kahit hindi kayo magsalita, hindi pa kayo nagsasalita, nababasa na yung anong ibig nyo sabihin sa facial reaction ninyo. Kaya maging kalmado at para hindi kayo ma-misjudge yung mukha ninyo, dapat hindi yan magiging hindi magre-reflect yan yung emotion ninyo. Manatiling kalmado kayo. There will also be unexpected na expenses o pagkakagastusan. Tulad ng maintenance, ng gamot, o di naman kaya tuition fee ng mga bata o repair ng inyong tahanan o sasakyan. In terms of love and relationship, itong people being pursued, yung mga nililigawan o mga nanliligaw, be careful kasi may nakikita tayong third party, may nakikita tayong may mag-cheat. Hindi ko alam kung at sino sa inyo, si babae ba o si lalaki, hindi natin alam. While you may mga asawa na, you need to adjust with your mindset. Magbigay ka ng space and support sa inyong partner. Huwag masyadong sasakalin. Kaya kung minsan, ang kadalasan nagiging sanhi ng awayan kasi nasasakal na, okay? Don't put pressure to others dahil sa excessive na desire and control, kaya nagiging simula ng awayan, okay? Dapat nga, i-comfort ninyo. Dapat nga, ikaw ang strong support, ba? Ang health, fortune, or ang iyong kalusugan ay still maganda naman so far on the month of March. Sa April, pagpasok sa buwan ng April, ang mga taong pinanganak sa Year of the Sheep will welcome bagong oportunidad, mga bagong chances to make progress sa kanilang karera, negosyo o hanap buhay. The key is solve all the problems efficiently and bring forth more new ideas. Huwag hayaan na magpa-pile up yung hindi nyo na-resolve na mga kailangang tapusin. Tapusin ang dapat tapusin. Okay? At ibigay ang best ideas mo to resolve every problem. Be modest. Kanina ko pa ito sinasabi, huwag maging waldas. Huwag magpakakampante sa pagwawaldas ng oras, pera, at sa mga hindi mga magagandang bagay. Be creative para maiwasan nyo po ang posibilidad na ma-eliminate ka sa game. It could be in business or it could be in your job. With the guidance of the noble people at mga taong matulungin, re-resolve ito mga problema nga harapin ninyo at magiging smooth naman po ang takbo ng inyong buhay, karera, negosyo o pasok ng pera. Speaking of pera, there will be financial difficulty pero ma-overcome nyo naman ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gastusin, pagbabudget ng mga pagpapalabas ng pera at pagdagdag ng iyong income. How can you add more? How can you increase income sources? Ito, pwede kang mag-part-time job, pwede kang mag-side hustle, o di naman kaya ay magdagdag pa ng isa pang negosyo. Kaya nga lang, sa aspeto ng kalusugan, medyo mangangamba tayo very very slight on April because kadalasan on the month of April ay magiging stressful ito para sa inyo. Kaya naman, magkakaroon ka o prone ka na magkaroon ng sakit. Try to relax, maghanap ng oras at panahon para enough ang iyong tulog and seek help from your family. O di naman kaya sa mga kaibigan, if may mga problema kang hindi mo mabigyan ng solusyon, nahihirapan kang resolbahin. Okay? Meanwhile, mag-ingat po ha mga ox, sheep, or ram who drives their car. Mag-ingat kayo on April.
Sa buong buwan ng April, mas mainam na lang na hindi kayo magmaneho. Mag-commute o di kaya mag-carpooling o di naman kaya magpa-drive ng ibang tao because you're prone of accident on the road on the month of April. Sa Mayo naman po tayo, magiging busy ka sa buwan ng Mayo. Punong-puno ang iyong mga kamay. There will be plenty of work to do. Ang iba nga sa inyo, mga ship, ay magkakaroon ng maraming travel. It could be business-related o profession-related. Kaya magiging pagod ang iyong pangangatawan. Make a reasonable plan. I-schedule lang maayos para maging efficient ka sa mga schedule mo at walang makakaligtaan. And always keep your own pacing. Kung gaano ka nagmamadali o kung gaano ka kabagal, make sure na ma-achieve mo ang kailangan mong mga to-do list na meron ka. At to those with a strong desire para lumago sa kanilang karera, you need to learn na to cooperate. Marunong ka dapat makisama sa mga kasamahan mo sa trabaho para ma-improve ang iyong professional skill at relasyon sa kanila. Kasi itong mga ito ang tutulong din sa inyo para mas umangat ka sa iyong posisyon. On the month of May, mga ship, makinig mabuti, hindi maganda ang aspeto ng pera at kayamanan sa month of May. Kaya iwasan ang pag-i-invest, iwasan ang pagpapalabas ng pera on the month of May. Sa aspeto naman ng pag-ibig at relasyon, medyo unlucky tayo Even yung mga single people na naghahanap ng liligawan, may hirapan kayong makahanap. While yung may mga nanliligaw, medyo magiging cold yung communication ninyo. While yung may mga asawa na, ay haharap ng problema sa kanilang pamilya. Don't be silent pag may mga conflict sa loob ng tahanan o pamilya. Mutual misunderstanding ay nare-resolba with instant communication. Yung pakikipag-usap, ito yung makakatulong para ma-resolve kung anumang problema na meron kayo. June naman tayo, medyo magkahalo ang mga oportunidad at problema on the month of June. Isa sa aasahan ninyo na maganda on the month of June, baka dito nyo maramdaman at makita o ibigay sa inyo ang promosyon na matagal mo nang minimiti. You might be assigned, ito yung problema, isa sa mga problema, actually I don't see it as a problem, pero for those na may asawa na at may mga pamilya na, may mga anak na, magiging problema nyo ito kung i-assign kayo sa ibang probinsya, sa ibang bahagi ng bansa o sa abroad, kasi mapapalayo ka sa inyong pamilya because ikaw ang aasahan to handle a new project. Okay? The financial situation nyo po ay mag-i-improve sa month of June. Magkakaroon ka ng salary increase. There will be return of investment sa mga investment na pinasukan ninyo sa nakaraang taon. Although hindi ganon kalaki, but at least merong papasok. Sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, katamtaman lang. Hindi ganon kasama, hindi rin naman ganon kaganda. Nasa katamtaman lang, banayad lang. Okay? Kailangan mo lang magbigay ng mas maraming atensyon sa iyong emosyon and your health condition. Lalong-lalo na ang kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. Yung mga single, huwag magmadali na mag-settle down, magpakasal o sagutin ang nanliligaw. Mas kilalanin ninyo ang mga taong gusto nyong papasukin sa iyong buhay. Mga ship, sa buwan ng June, magbigay ng attention. Pay special attention sa pagkain. Food safety. Don't eat, huwag kakain ng mga hilaw na pagkain at mga exotic na pagkain because sa kalusugan, dito katatamaan. Food poisoning o pagtatae ang iyong mararamdaman on the month of June. July naman po tayo, still magkahalo ang swerte at mga problema. There will be different opinion sa iyong paligid na mahihirapan ka kung kanino ka papanig, kanino ka sasang-ayon o kanino ka kokontra. At kahit manatili ka on the neutral, ikukonclude pa rin ng ibang tao na parang may papanigan ka. Okay? So,
But ito ang maganda sa iyo ship ay makakahanap ka ng solusyon na kung saan both parties na nag-aawayan ay mabibigyan mo ng solusyon and suggestion na matatanggapin naman nila, na ikaw ang magbebenepisyo sa huli. Pagdating sa aspeto ng pera, aangat ang aspeto ng pera on the month of July. You are going to expect a large bonus o blessing of money on July na hindi mo aasahan. However, hindi ganun kaswerte ang iyong aspeto ng pag-ibig at relasyon. May mga kapamilya ka na hindi mo na nabibigyan ng atensyon, na makakaramdam at ng pagtatampo sa inyo. Okay? Magtatampo sa inyo. That's why, spend more time accompanying or sasamahan nyo yung partner nyo, makikipag-date kayo, or go a family date kasama yung mga parents o anak ninyo. Or you can give small gift to demonstrate na hindi mo sila nakalimutan. Importante sila sa inyo. Sa aspeto ng kalusugan, mas maganda that on the month of July ay magpa-check up kayo dito para maunahan nyo po ang problema sa kalusugan, because merong tayong problema nga harapin mga ship sa aspeto ng kalusugan. Pero kung maaga ninyo itong makikita, mabibigyan kayo ng lunas agad, especially on your cardiovascular system. Sa month of August naman po tayo, we see na overall, pangkalahatan, magiging maganda naman ang aspeto ng pera, karera, kalusugan at relasyon. You are going to be productive sa month of August. You are going to complete lahat ng task na ibibigay sa inyo ay matatapos po ninyo. For those na mga estudyante, yung mga exam ninyo ay magkakaroon kayo ng malaking marka. And you are going to enjoy yung past investment nyo po. Yung mga industriya, yung mga negosyante na nasa industriya ng tubig, ay makakatanggap kayo ng malaking income on the month of August. Yung may mga asawa na, pinapayuhan ko po kayo na makinig ng mabuti sa inyong mga partner, o di naman kaya if it's about family problem, you need to discuss family issues in advance para maunahan ninyo bago pa ito lumaki ng malala na hindi nyo na kayang resolbahin. We'll continue with the month of September. Hindi magiging maganda. I have to be straightforward. I have to be honest para mapaghandaan ninyo. Para sa mga sheep, ram, or goat, September ay hindi magandang buwan para sa inyo. Okay? Ika nga, this will be a dark month for you sa taong 2026. Paasahan nyo po dito na maraming pera ang lalabas sa inyong bulsa. Maraming pera ang kakailanganin ninyo. Siguro ko ikaw ang aasahan ng pamilya para sa mga pang-araw-araw na gastusin, especially something na medication o hospitalization. Kaya mas mainam na sa mga previous month, bago dumating ang September, ay mayroon kayong mga paghahanda at make sure that you are not spending unnecessary things, okay? Para pagdating sa September, meron kayong mahuhugot, meron kayong pera na nakalaan sa mga hindi aasahan na pagkakagastuhan ninyo. Learn to save money, ika nga, so that you are able to deal with sudden changes sa buhay natin. Mag-ingat din po kayo on the month of September, mag-ingat sa magnanakaw. It could be sa pag-commute ninyo, it could be sa opisina, it could be sa parking lot, sa sasakyan, o di naman kaya wag hahayaan na walang maiiwan sa inyong tahanan kung matagal kayong mawawala. At kung sino man ang iiwan ninyo, mas mainam na kilala ninyo at mapagkakatiwalaan. Pinapayo ko rin po na dapat may naka-install kayong CCTV na nakakonect sa mga device ninyo para kahit nasa malayo kayo ay namomonitor pa rin ninyo ang inyong tahanan. Keep your vault or your safe na pinagkakalagyan o paglalagyan ninyo ng pera at alahas sa kung maaari discreet at hindi obvious na lugar sa inyong kwarto, sa inyong silid o sa inyong tahanan.
Although sinabi ko kanina that September could be a dark month for you, but magiging okay ang pakikitungo at hindi dadagdag sa problema mo ang relasyon mo sa iyong mga katrabaho, sa paligid, at lalong-lalo na sa inyong pamilya. Okay? Magiging okay. Sila nga ang susuporta sa inyo. Sila ang paghuhugutan mo ng lakas. While yung mga single naman, your romantic relationship is very much healthy on September. Ang iyong kalusugan ay mag-i-improve on the month of September. October naman po tayo, magkakaroon ka ng mas maraming achievement, gantimpala, pagkilala on the month of October. Sa aspeto ng karera at pag-ibig ay magiging stable din po at gaganda sa buwan ito. You will be appreciated ng iyong mga superior, ng iyong boss. Magkakaroon ang mga task na ibibigay sa iyo, ang mga assignment mo ay magkakaroon ng magandang resulta. Maganda ang iyong mga output, outstanding ang iyong performance, that eventually ay gagantimpalaan ka. Pagdating naman sa pera at kayamanan, your wealth is not in a good direction on the month of October. That's why nasa average lang to, walang paglago, wala namang pagbaba, nasa average lang. Kaya naman make sure that you reduce, bawasan yung mga hindi magandang habit sa pagwawalda sa mga hindi naman mahalagang bagay. Okay? Reduce unnecessary expense na kinakailangan, kasi ito ang sasalba o magliligtas sa inyo. Sa aspeto naman ng pag-ibig, maganda naman ang nakikita natin sa month of October. Just maintain a good romantic relationship sa may mga asawa na at sa may mga nasa ligawan na stage pa. Just maintain a good romantic relationship. November na po tayo, may downturn tayong nakikita sa November. You will be anxious. Parang you will be disturbed. May mga paninira, may politics sa loob ng trabaho o di naman kaya sa loob ng negosyo. May mga proposal ka na mare-reject, na madidepress ka at dadamdamin mo. Kailangan mo lang maging kalmado, maging on time, maging proactive, at iwasan na magtiwala sa mga taong hindi mo masyado kabisado ang pag-uugali. Ito sa aspeto ng mga empleyado. Sa aspeto naman ng mga negosyo, magmasid ng mabuti and be cautious sa mga empleyado mo o di naman kaya sa mga supplier mo. At maniwala ka lang na kaya mong resolbahin kung anumang problema na iyong haharapin sa month of November. Most importantly, dapat may backup ka. Backup na plano, backup na pera, backup na mga dokumento. Okay? With all the legal documents, lalong-lalo na yung mga resume mo, TOR mo, kung negosyante ka, your business permit, yung mga dokumento mo, kailangan may copy ka nito, ha? May duplicate copy ka nito. Kasi posibleng o di naman kaya soft copy mo sa computer mo, dapat may nakasave ka sa hard drive o di naman kaya sa USB or external drive, because haharap ka na magbe-breakdown yung computer mo o your cellphone mo na yung mga mahalagang impormasyon kailangan mong kunin doon. Okay? So, make sure that you have an outlet copy, a different copy. Okay? Pagdating naman sa pag-ibig at relasyon, sa November, hindi ito ganun kaganda kumpara sa October. Kaharap ka ng mga awayan, hindi pagkakasunduan. Minor lang ito, ha? Minor lang ito sa loob ng iyong tahanan. Pero, wag hayaan, wag i-take for granted kasi pwede itong lumala at maging out of control. Also, control your temper. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Maging kalmado kasi ikaw, ship, pag galit ka, nababasa sa mukha mo. Pag disappointed ka o discomfort ka, may discomfort kang nararamdaman or doubtful ka, makikita sa pagbumukha mo. Your facial expression tells everything. Kaya, kontrolin mo yung emosyon mo para hindi ito makikita at magiging dahilan ng awayan dahil sa facial reaction mo. December po,
Magiging maganda ang pagtatapos ng taong 2026. Lahat ng mga barriers, lahat ng mga challenges ay dahan-dahan mawawala, dahan-dahan magiging okay, at maipapakita nyo po your talent at mas madedevelop nyo pa yung galing at talino mo. Huwag mag-alala, don't hesitate also to act decisively kung nakikita mo na it's the right time at ito na yung magandang oportunidad. Sa aspeto ng pera at kayamanan, this will also be a great month for you at a great point sa pagtatapos ng taon. You are going to expect a large amount of money bilang bonus o reward sa inyo. It's also best time to pursue pag-ibig para into your full potential na talaga. Most especially if you wanted na magpakasal kayo on the year 2027, December is a good time para mag-propose kayo. Okay? You are going to, para sa mga single by the way, para sa mga single, you are going to meet a lover on mga year-end party, year-end convention, Christmas party. Makakatagpo o makakahanap ka kung wala kang lover on the previous months. Matatagpuan mo at mahanap mo ito on December dahil dadalo ka ng mga malakihang pagtitipon. Okay? So, yung may mga partner naman po at may mga anak na, you are going to have a happy Christmas better mga ship, you organize a short family trip. Well, not necessarily na mag-iibang bansa kayo. It could be to the next town, to your hometown, doon kayo mag-celebrate ng Christmas or New Year. Pagdating naman sa kalusugan, ito dapat ang bigyan nyo ng atensyon. Diba, sabi ko sa inyo kanina na wag magpapakakampante, eating too much unhealthy dahil sa maraming party, okay? So, be careful with some allergies, and although magkakaroon ka ng minor respiratory problem. Muli, ako po ay kumakatok sa inyong mga ginintoang puso para sa bag ng pag-asa natin. Magpapatuloy po ang pagbibigay natin ng mga school bags para sa mga bata. And this year, ang aim natin hanggang next year ay mabigyan ng mga school bags ang mga batang apektado dahil sa lindol, baha, at iba't iba pang kalamidad. Para sa gustong magpadala ng kanilang tulong, nasa screen nyo po ang RCBC account ko po, ang BPI Peso account ko, at ang GCash account ko po. We will be transparent through creating vlog para makita ninyo na actual na mga bata talaga na binibigyan natin.